Araw-araw nga pala ay 4:50 ng umaga ang gising namin kahit sinasabihan ako ni Neil na wag nang gumising dahil naka-ready na rin naman ang kanyang pagkain pero nagigising pa rin ako. 2 days na nga rin siyang nag-o-Uber dahil wala na nga insurance ang kanyang sasakyan dahil pinastop na niya at dahil i-dispose na niya yung kanyang lumang sasakyan kasi dapat kanina makukuha na niya yung kanyang bagong sasakyan pero ang sabi sa kanya ay bukas na nga daw. Maalis siya ng bahay ng mga 5:10 ng umaga tapos bumabalik naman ako sa pagtulog then gigising ako ng mga 7 o'clock dahil yung pasok ko ay 7:45 ng umaga. Ganun ang gising ko dahil malapit lang yung pinapasukan ko sa aming bahay. Nilalakad ko lang kaya hindi ko na kailangan talagang gumising ng mas maaga pa. Anyway, nagre-ready na ako dito papasok. So ang suot ko ay nag-long coat ako dahil wala naman akong pasok sa isa kong trabaho at saka naka-body bag lang ako. Then may dala akong pagkain sa isa kong katrabaho dahil ibibigay ko sa kanya para sa kanyang anak. Paglabas ko ng bahay, grabe, frozen na frozen talaga dahil 2 degrees kaninang umaga. So ang mga halaman ay frozen, nakikita nyo. Yung lagi kong dinadaanan, nagyeyelo. So ito yung lagi kong pinapakita sa inyo sa tuwing naglalakad ako papasok sa umaga sa aking trabaho. Balot na ako pero maluka ka sa hangin. Di mo, umuusok yung bibig ko. Dati-rati, pagka pumapasok ako sa umaga, nagdadala ako ng plastic. Kasi namumulot ako ng mga bote. Kasi yung park na to, yan, maraming mga bote dito. Pero ngayon, wala na akong makuha sa dami naming namumulot ng mga bote. Kasi marami na ngayong namumulot. Dati-rati kasi kukonti lang eh. Pagka dumadaan ako dito, ang dami ko. Halos mapuno ko yung isang plastic ko pagka papasok pa lang ako. Tapos nilalagay ko lang sa locker ko. So ngayon, tingnan mo, wala ka nang makita. Ilang weeks na akong wala akong nakikita dito sa daanan. Dati, dami, pakalat-kalat. Ngayon, wala na. Matindi talaga pangangailangan ng mga tao. Pati sa bote. Kasi sayang din yung mga bote. Iba kasi hindi nag-iipon. Pero mas marami kasi ang namumulot dito. Kasi sayang. Pag naipon mo yun, pera din yun. Iko-convert mo rin yun sa pera. Pupunta ka lang ng Coles. Magiging pera na yung basura mo. Pauwi na ako. Pero grabe, lakas ng hangin. Oh. Sobrang lamig ng hangin. Tirik yung araw. Akala mo lang mainit, pero hindi. Malamig. Tingnan mo yung aking kamay. Wait lang, tumatawag pala si Tanya. Pag Tuesday, hindi ako pumapasok sa isa kong job. Kasi pahinga ko na. Kasi sobrang pagod pagka dire-diretso. Yung galing ako sa isang job ko, tapos diretso sa pangalawa. Monday to Friday. So, kung papasukan ko siya lahat, grabe, nakakapagod na talaga. Kumikita ka nga, pero grabe yung katawan mo, parang bugbog sarado na. Okay lang sa akin, kaya lang parang hindi ko na kaya talaga na yung uubusin ko yung lahat ng oras ko para itrabaho. Parang sayang naman yung ano mo. Sayang yan naman yung pagtatrabaho mo na hindi mo mai-enjoy kung lagi naman pagod yung lagi naman pagod yung katawan mo. Kaya sabi ko mag-alternate ako na walang pasok dun sa isa kong job. O, diba? Ganda ng sikat ng araw, pero malamig. Nakakaiba talaga dito, ano. Tingnan natin kung ano yung weather, kung ano yung temperature sa loob. 12. Subuksan natin. Kasi ang lamig. So, tingnan natin yung labas. Yan yung labas. Wala nga pala akong pasok sa isa kong trabaho, kaya pagdating ng bahay, after ko mag-lunch, ay gumawa ako ng pandesal, sinipag ako. Alam nyo, ito yung ginagawa ko noong pandemic doon sa Pinas na gumagawa ko ng pandesal, ginawa ko pang ang negosyo to yung OB pandesal, or anong tawag doon? OB cheese pandesal. May machine ka sa bahay, mas okay para hindi ka na magmano-mano. Kung maramihan yung gagawin mo, mas okay. Pero itong sa akin, dahil dadalawa lang kami ni Neil, so kukonti lang, mga 5 cups lang tong ginawa ko. Konti lang dahil mga 15 minutes lang naman mo imamano-mano. Then, niluto ko lang siya ng mga 15 to 20 minutes. Ito na siya, luto na.